Ngayong araw pala mga kabakal ang punta natin sa accommodation. Kaya naman pumunta na ako ng office para mag-drug and alcohol test dahil kakailanganin natin itong ipakita sa Mindsight bukas. Aringat nakapag-test na ako. Kaya naman ako uuwi muna para mag-ayos ng gamit. Pero bago ako umuwi ay dumaan muna ako dito sa Woolworths. Dahil naisip ko wala na pala kaming inuming tubig sa bahay. At para makapagdagdag na rin ako ng dadalhin ko sa accommodation. Maya-maya pa nga'y pagdaan ko sa mga prutas ay nakita ko tong cherry. Ito nga pala ay isa sa favorite fruits ko. Kaya naman kahit mahal ay bumili na nga lang ako. Isang plastic nga lang palang binili ko dahil ako lang naman ang kumakain sa bahay. Sa totoo lang isang kainan ko nga lang to. Bali bibili na din ako ng tubig ngayon. At dinaluwa ko na nga ang kuha dahil ang isa ay iiwanan ko sa bahay at ang isa ay dadalhin ko sa accommodation. Eto lang naman talaga ang sadya ko dito pero nakita ko tong baking soda. Kumuha na lang din ako kahit di ko alam kung saan ko gagamitin. At dahil wala na nga tayong maisip bilhin, kaya naman nagtungo na ako sa counter para bayaran tong mga pinamili ko. Bali dito pala ako lagi nagbabayad sa self-service. Pero may mga hindi pa pala ako nalalaman dito. Dahil kada bumibili kami ng tubig ay kinakailangan pang buhatin para i-punch ito. Mabuti na lang at nandyan yung nagbabantay. At tinuruan niya ako na dapat lang pala na pindutin yung heavy at susunod ay yung water. Kaya naman hindi mo na kinakailangan pang buhatin. Natatawa na lang talaga ako sa sarili ko. Dahil magdadalawang taon na ako dito sa Australia pero hindi ko pa rin alam yun. Ito nga't kinilo ko na rin yung cherry at umabot ito ng 3/4. Pagkatapos ko nga na itong bayaran ay nakakita ako ng sushi kaya naman bumili ako. 3 PM na din at hindi pa ako kumakain ng lunch. At pagkatapos ko ang kumain ay umuwi na rin ako. Dahil kailangan kong maganda ng mga gamit na dadalhin sa accommodation. Bali ako'y nagmamadali na dahil natatakot akong gabihin sa daan. Kaya naman pagkarating ko ng bahay, agad-agad kong inayos yung mga gamit ko sa baba. At pagkatapos ko dito ay umakyat naman ako para ayusin ko yung mga damit na dadalhin ko. Bali 3 araw lang pala ako doon kaya naman konti lang ang dinala ko. Saka may libreng laundry sa accommodation kaya naman anytime pwede kang maglaba. Bali ganito lang naman yung mga dinadala ko pag drive-in drive-out ako. Hindi ko na nga nilalagay sa maleta lalo't sarili kong sasakyan ang dadalhin ko. Kaya kahit mekos-mekos ang gamit ay okay lang. Kaya naman pagkatapos ko magsinop ay dinala ko na rin sa sasakyan para ito ay maayos ko na. Ganyan lang naman ako mag-prepare. Kaya naman maya-maya ay umalis na rin ako. 4:00 na din at tansya ko ay 6:00 na nga ng gabi ako makakarating sa accommodation. Bali 2 hours driving nga pala ito mga kabakal. Buti na lang at sanay na sanay ako sa malayo ang biyahe. Dahil kung tutusin ay mas malapit na ito kaysa sa ibang mga napupuntahan kong mining. Dahil nung una akong pinadala sa Moramba ay 5 hours ang biyahe simula dun sa bahay. Madalas ganito lang mga makikita mo pag pupunta ka ng mine site. Kaya naman natatakot akong gabihin sa daan dahil napakaraming kangaroo. Puro ganito lang talaga yung makikita mo, puro puno at bundok. Bibihira ang mga sasakyan lalo na paggabi. Napakaliit din ng mga daan at napakakikipot. May mga ilan na din akong mga nadaan ng kangaroo na patay sa daan. Kinakain na lang din sila ng mga uwak. 1.5 oras na nga pala ako bumibiyahe. At maya-maya nga ay nakita ko na ang mining na aking pupuntahan bukas. Kitang-kita dito sa dinadaanan ko. 63 years na din palang nag-ooperate ang mining na ito. At maya-maya pa nga'y nakarating na rin ako dito sa accommodation. Kaya naman dumiretso ako dito sa office para kunin ang susi at mag-sign. At maya-maya pa nga'y pumunta na rin ako sa room ko kung saan ako mag-i-stay. At para mailagay ko na rin yung mga gamit kong dala. Mabuti na lang talaga at maliwanag pa nung ako'y nakarating. Bale, ito nga pala yung room na binigay sa akin. Ito nga at kumpleto. Ikaw na lang ang kulang para makumpleto ako. Charis! Pare-parehas lang pala ang mga style ng mga accommodation ng mga napupuntahan ko. Kaya naman siguradong magiging komportable ka. Maya-maya pa nga'y tinignan ko ang orasan at mag-aalas 7 na pala. At dahil hanggang 8:00 lang ang mess ay kailangan ko nang pumunta. Malapit lang naman ang mess sa kwarto ko kaya naman nilakad ko na lang. At habang naglalakad nga ako ay nakita ko ang swimming pool na ito. Lahat pala ng guests ay pwedeng mag-swimming dito. Maya-maya pa nga'y pumasok na rin ako sa mess at ito nga pala yung mga ulam. Bali maliit lang tong accommodation na to kaya naman kakaunti lang ang pagkain nila. Maya-maya pa nga'y kumuha na ako ng pinggan at nagsandok na rin ako. At dahil diet na naman tayo, ay ito lang yung kinuha ko. Humble lang ang peg. Bale, ito pala yung mga pwedeng i-take away. Nandyan ang mixed fruits, yogurt, vegetable salad, at yan nga pala yung mga dressings, disposable utensils. Ganito din pala dito sa kabilang side. Kaya wantosawa ka naman talaga. Ito rin pala yung mga pwede mong i-take away. Napakarami niyan, kaya naman kahit ilan ang kunin mo. At maya-maya pa nga'y kumuha ako ng tub para kumuha ng ice cream na dadalhin sa kwarto ko. Diet daw. Aba, kahit naman talaga ayaw mong kumuha mapapakuha ka talaga Nakakapaglaway naman talaga. Napakaraming flavors. Kaya naman pwera pa sa tub na kinuha ko, ay kumuha din ako ng cone at nilagyan ko rin ito ng ice cream. Kaya naman hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye!